Naalala ko pala, yung mga kapwa kong riders dito. Nasa vegan ako bukas ng gabi para sa Ilocos Sur Invitational Ride. Kaya kung pupunta rin kayo, kita-kits tayo. Okay, usapang fake news muna tayo. Alam niyo bang isang seryosong krimen talaga ang paggawa at pag-share ng fake news sa social media? Attorney G, krimen po ba ang paggawa o pag-share ng fake news sa social media? Oo naman, at matindi ang kaparusahan yan. 3 kasi ang krimeng sasagasaan mo kung gagawin mo ito. Una, alam nyo ba na kung ang fake news na ginawa ninyo o ikinalat ninyo ay nakagulo sa katahimikan at kaayusan ng bansang ito o kaya nakasira ito sa kredibilidad ng ating gobyerno? Considered na as violation ng Article 154 ng ating revised penal code ito? Akalain nyo, ano? At ang pangalawa, kapag ang fake news na ginawa o ikinalat ninyo ay nakasira sa reputasyon o sa pagkatao ng isang kandidato habang nasa loob ng isang election period tayo, considered as election offense na ito. At syempre, ang pangatlo, kapag ang fake news ay ginawa ninyo at ikinalat ninyo sa social media mismo, pasok sa cyber libel ito. Kaya kung guilty kayo sa alinman sa tatlong ito ang magiging parusa ninyo. Kung violation ng Article 154 ng RPC ito, hanggang 2 buwan at 1 araw na pagkakakulong at hanggang 200,000 multa ang parusa ninyo. Kung election offense naman ang ginawa mo, hanggang 6 na taong pagkakakulong ang magiging parusa ninyo. At posibleng hindi na kayo makakatakbo bilang kandidato. Ngunit tatandaan nyo ito dahil pinakamataas na ang parusa ng cyber libel kung ikukumpara mo sa dalawang ito. Dahil nga ang cyber libel, hanggang 8 taon na pagkakulong at hanggang 1.5 million na multa ang magiging parusa ninyo. At dahil ngayon, halos sa social media na lang nagbabangayan ang lahat ng partido, halos cyber libel na lang ang ikinakaso sa mga krimeng ito. At dahil mabigat na kaso ang cyber libel sa bansang ito, hindi nasakop ng katarungang pambarangay ito. Kailangan na kayong dumiretso sa piskalya sa inyo. At kailangan nyo na ng tulong ng PAO o ng isang pribadong abogado sa paggawa ng sinumpaang salaysay ninyo. Bukas, pag-usapan naman natin ang mga issue na nasa likod ng cyber libel law. Jeanette.